sa sangya, karaming mga tao. At ang dating luming bukid ngayon sementeryo. Toto'y kumilos ka, balik na rin ang tatsulok. Tulad ng dugha na ilagay mo. Doktor, hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasakop, di matatapos itong gulo. Sa mapagpalang araw po sa lahat ng mga OFW dito po sa Saudi Arabia. Today pag-uusapan natin ito pong mga kontrata ng mga OFW pag nagkaroon na po ng palitan, no, ng mga employer. Ano nga ba yung mga gabay na dapat natin tandaan, no? At nakausap ko po ang isa sa mga taga Polo Jeddah at verify ko muna po ang aking sasabihin bago natin itong magawa, no? At ayon din po sa proseso ng Philippine Labor Office, Overseas Labor Office sa Riyadh, na kung saan kinakailangan po talaga lahat ng mga kontrata natin ay verified po ito ng POEA, no? Today is November 17, Tuesday, araw po ng Martes ngayon at nasa panahon pa rin tayo ng pandemic. Ang tanong natin dito, kailangan ba talaga i-verify ang mga kontrata, no? So kung gusto niyo po malaman ang mga bagay na ito, tumutok lamang po kayo sa ating pong video at sabay-sabay nating alamin ang mga bali-balita na ito, no? Kung ano ba talaga ang gagawin natin. Shoutout muna sa ating pong Polo sa Riyadh at sa Jeddah at sa lahat po ng mga taga-opisyales po ng gobyerno natin dito sa Saudi Arabia. Kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong magpag-ugnayan sa ating pong Philippine Embassy Facebook page. Nandiyan din po yung mga number nila na kailangan yung tawagan. Just in case meron po kayong mga emergency. Ang Polo Riyadh, nandiyan din po Facebook page. Philippine Consulate, nandiyan din po. Mga attention sections, consular sections numbers, consular email ad, nandiyan din po. DSWD, SSS, and etc. At ang ating pong Polo, Jeddah, na pwede rin po kayong humingi ng tulong kung mayroon po kayong mga problema at kayo po ay nandito sa Western Region. Para sa lahat po ng mga nagtatanong kung saan ba pwedeng bumili ng ticket, narito po sa inyong screen ang mga numbers po na po pwede nyo po mabilhan ng ticket. Maaari nyo po itong screenshot at nang sa ganun meron po kayong kopya, mga kababayan. At sa lahat po ng mga uuwi sa Pilipinas, babalik sa Saudi Arabia, narito po yung mga travel guidelines o listahan na kinakailangan po ng PCR testing sa iba't ibang panig ng mundo, Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia at maging sa ating pong Pilipinas. Sa lahat po ng mga nagtatanong tungkol sa mga Red Cross link, narito po, paki-screenshot na lamang po, no? At lahat po tayo ay kinakailangan at mandatory po sa lahat ng mga returning OFW ang Red Cross link, no? So may COVID o wala, hanggang sa may COVID, sorry to say, hanggang sa may COVID pa rin tayo, kinakailangan nating mag Red Cross at kailangan pa rin pong mag swab sa Pilipinas. Guidelines naman po para sa mga returning OFW, 4 na estado na pagdadaanan ninyo pagdating sa airport, sa quarantine facilities, transportation sa pag-uwi at pagdating po sa lalawigan. Lahat ng mga OFW po ay mga libre na sasagutin po ng ating gobyerno. Nandito po ang mga dapat nyo tandaan pagdating po sa airport. Maaari nyo po itong screenshot. Nasa ganun po, meron kayong kopya, mga kababayan, at hindi po kayo maligaw na po. Tandaan nyo po na ang pagrehistro sa Red Cross link ay 3 days prior to your flight. Pagdating naman sa quarantine facilities, naririto po sa inyo pong harapan at screen ang mga dapat ninyong tandaan. Transportation, pag-uwi sa Pilipinas, nandyan din po. Tandaan nyo po na lahat po ng mga OFW ay libre pong isasakay pauwi ng OWA sa iba't ibang transportation, no? Maaari po kayong sumakay ng eroplano libre kung kayo po ay taga Visayas, Mindanao, at kung kayo po ay sasakay ng barko, maaari din po. At yung mga taga Luzon, NCR, libre rin po yan. Pagdating sa lalawigan, making sure po, no, na alam ninyo yung mga protocol at polisiya ng inyo pong LGU. Some other people, OFW, nagsasabi hindi po libre ang kanilang quarantine
hotel at hindi po libre ang kanilang mga pagkain. Kaya make sure po, no? Ako po mismo nagsasabi, hinihimok ko kayo na tawagan nyo na po yung pamilya ninyo upang makipag-ugnayan sa inyo pong mga LGU. Dire-diretso tayo mga kababayan. Ano nga ba ang epekto, no, ng direct hire? So bago tayo mag-start tungkol po dito sa ating pong kontrata sa darating po ng March 14, gusto ko lamang po kayong abisuan tungkol po sa hiring sa abroad. Ano ba yung mga dapat ninyo malaman? Ano ang epekto kung ikaw po ay direct hire? Ang direct hire o direct hiring ng OFW ay pinagbabawal ng labor code, no? Kung hindi ito approve ng POEA at dumaan sa isang licensed recruitment agency bilang legal na direct hire OFW, siya ay walang protection laban sa pang-aabuso ng kanyang employer at recruitment agency at wala po siyang makukuhang benepisyo katulad ng legal na isang OFW. Ito po yung legal code ng Pilipinas. Kaya lahat po ng mga OFW po na darating po sa ibang bansa ay kailangan po na tayo po ay dumadaan talaga sa proseso nang masigurado tayo natin na meron tayong protection sa mga mangyayaring pang-aabuso sa atin kung hindi man tayo swertehin. Marami sa mga kababayan natin ang nakikipagsapalaran na hindi po dumadaan sa tamang proseso ng POEA para sa kanilang overseas employment katulad po ng mga direct hire employees. Ito yung mga hindi dumaan ng mga ahensya po sa Pilipinas gaya po ng mga nagtutourist visa sa Dubai, sa Abu Dhabi at sa iba pang panig ng mundo. Pagdating sa ibang bansa, doon na lang po sila naghahanap ng trabaho. Bawal po ito, illegal ito kung tutuusin at wala kayong makukuhang legal na benepisyo kung kayo po ay mahihirapan na magkakaroon ng problema. Kaya iwasan niyo po sana ang pagtutourist visa at tapos doon kayo maghahanap ng trabaho. Dahil malaki po ang problema kung hindi tayo dadaan sa tamang proseso. Isang paalala lamang po ito sa K1 TV para sa lahat po ng mga OFW na magbabalak po na mag-direct hire or mag-visit visa or tourist visa. Isang halimbawa, nandito po ako sa Middle East, directly hired po ako ng employer ko at visit visa lang ang hawak ko. Kaso ayaw po sumunod ng amo ko sa kontrata lalo na sa sweldo. Pwede ko ba siyang idemanda? Di ba? Bawal ang direct hire ayon po sa Article 18 ng Labor Code that which provide ayon po sa Article 18, ban on direct hiring, no employer may hire a Filipino worker for overseas employment except through the boards and entities authorized by Secretary of Labor. Direct hiring by members of diplomatic corps, international organizations, and such other employers as may be allowed by the Secretary of Labor is exempted from this provision. Halimbawa po, pinagbabawal dito ng Pilipinas upang maiwasan ang mga exploitation ng mga foreign workers at upang proteksyonan ang kapakanan ng mga OFW kung direct hire ay walang mananagot kung may mangyaring man o ini-exploit ang isang OFW dahil ang foreign employer ay mahihirapang kasuhan sa Pilipinas dahil nasa ibang bansa siya. Ngunit kung ang isang OFW ay dumaan sa recruitment agency na nasa Pilipinas, ito ang mananagot sa kapakanan ng isang OFW. Kaya mariin ko pong pinaliliwanag sa inyo, bawal po ang visit visa tapos maghanap ka ng trabaho sa ibang bansa. Meron din naman tayo mga exception pagdating po dito. Name hires or individual who were able to acquire foreign employment through their own efforts without assistance of local employment agencies and members of diplomatic corps, international organizations who have been previously allowed by the Department of Labor and Employment in the Philippines to conduct direct hiring under the Philippine Overseas Employment Administration rules governing overseas employment. Yan yung mga exemption. Kung legal ang direct hiring, ang OFW ay walang proteksyon sa batas at hindi siya pwedeng magreklamo sa POEA kung hindi tumupad sa kontrata. So ano nga ba yung mga safe naman natin, pag-usapan naman natin ngayon yung mga safe na pamamaraan sa pag-a-apply po sa abroad. Ayan, nakikita nyo naman po, agency hiring. Ang isang aplikante dumaan
o dumadaan at pinaalis ng isang lisensyadong ahensya. Ito po, sa Pilipinas yan, agency hiring. Name hiring o direct hiring, ang aplikante ay direktang nakahanap ng trabaho nang walang tulong ng isang ahensya. Ito yung transfer of kafala or employmentship. Dito po yan sa abroad. Pero mamaya ipapaliwanag ko kung paano magiging mas ligtas kayo kapag ka direct hiring. And yet, meron din po tayong mga exemptional, no, na pamamaraan, which is we already talk about it. Pangatlo, government to government hiring. Gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng Saudi ang nag-usap. Ang aplikante ay dumadaan at pinapaalis ng POEA sa pamamagitan po ng government placement branch para makapagtrabaho sa ibang bansa. At ang panghuli, syempre ang balik manggagawa. Ang OFW ibabalik sa dating employer kahit saan man sila nakatira. Ayan, balik manggagawa po para sa mga OFW na nagbakasyon sa Pilipinas galing abroad at babalik sa the same employer. Ang tawag sa atin is balik manggagawa. So, ito pong balik manggagawa i-related po sa ating po pag-uusapan in which ito pong pagbabago ng batas ng Saudi Arabia sa darating po ng March 14, 2021 ay napakahalaga po. So hinihimo ko po kayo na kung kayo po ay eligible na makalipat ng ibang trabaho o employer sa pagdating po ng March 14, tatandaan niyo po lagi na lagi tayong merong dapat kontrata. So pag lumipat ka sa ibang employer, kailangan meron kang kontrata. At ano ang gagawin mo sa inyo pong kontrata at lalo't higit kung kayo po ay magbabakasyon. So I'll give you some example. Pag kayo po ay nakalipat ng employer sa Saudi sa darating po ng March 14 at naisipan mong magbakasyon at pinayagan ka ng employer mo magbakasyon, hindi sapat ang pagkuha lang ng exit re-entry visa. Dapat yung inyo pong kontrata ay ipa-verify nyo ito sa ating pong polo kung saan man kayo naroroon, sa Dammam, Al-Khobar, Riyadh at sa Jeddah. Bakit ba mahalaga ang verification ng kontrata? What is verified employment contract? Kausap ko po dito kanina si Google, no? Sabi ni Google, ang contract verifications ensures that there is an actual existence of job and employment or an employer for the OFW, and that the provisions in the contract meet the minimum requirements of POEA and that the host government. So if the employer in the work permit is an individual, use the individual information card. Ano naman po ang polo verification? Polo verification is one of the primary functions of the Philippine Overseas Labor Office, refers to the procedures being conducted or applied by the labor attaché to ensure that the employment rights, benefits, and welfare of the Filipino migrant, worker, and the work site is duly protected. So dito po sa Saudi, sa Jeddah, if I'm not mistaken, pwede na po kayo dito mag-walk-in, magpa-verify po ng mga kontrata ninyo. Tandaan niyo po, kung kayo po ay babalik din naman sa parehong kumpanya, you don't need a verification. Ang sinasabi natin dito ay applicable lamang po sa mga naglipat ng employer at may bagong kontrata. Kinakailangan po talaga ang verified contract. At sa lahat naman po ng mga domestic worker, bago man or parehong employer ang inyo pong pupuntahan bago magbakasyon, kinakailangan nyo po ng verification, verified contract. Narito po ang website ng Polo Riyadh. Kung nakikita nyo po, www.poloriyadh.com. Yan po yung ating website sa Riyadh, no? Dahil sa Riyadh po nangangailangan po ng appointment system. So for those people nagtatanong, ano nga ba ang proseso para sa mga verified contract para sa mga household workers? Sa inyong screen makikita ninyo, kailangan nyo po magdala ng original at photocopy of the contract of employment using the standard contract para sa mga household workers. Prescribed po ito ng POEA. The original contract must either be stamped or attested online by the Riyadh Chamber of Commerce
Magdala lamang po ng photocopy of worker's passport, ICAMA, national ID po ng inyo pong sponsor, at copy po ng Saudi Recruitment Agency Certificate Accreditation. So sinasabi nila dito that the employer and the household worker should be both presented in the contract by a Saudi Recruitment Agency. Yun nga lang, only the SRA o Saudi Recruitment Agency which is initially deployed the household workers should be indicated as well in the contract as representing both employer and household workers. No, kailangan po meron tayo diyang kasama pa rin po yung inyo pong SRA. Ito po ay para sa mga household workers. Paki-screenshot na lamang po mga kababayan. At para naman po sa mga skilled workers, original photocopy of contract of employment using the standard contract for the skills prescribed by the POEA. The original contract must either be stamped and attested online by the Riyadh Chamber of Commerce, just like yung pong tinatawag natin for household workers, no? If the POEA standard employment was not used, the contract presented by the OFW shall be subjected to evaluation na lamang po ng POLO and to determine compliance to minimum labor standards on salary, oras ng trabaho or overtime, benepisyo, allowances, undertaking to repatriate the worker in case of the death, etc. Contracts that do not conform to the minimum labor standards shall be denied for verification. Mga kababayan, the reason why I'm explaining to you, ito pong mga direct link hire and verification of contract is to make sure lamang po na tayo, mga OFW sa Saudi, ay magkaroon ng inisyatibo or initial na idea bago tayo lumipat ng ibang employer. Huwag niyo lamang pong isipin magkano ang kikitain ninyo, magkano magiging sahod ninyo sa bagong employer. Yet, isipin din natin ano yung mga prosesong legal na proseso na kung saan hindi ka mahihirapan at maliligtas ka sa tiyak na kapahamakan kung hindi po susunod ang inyo pong bagong employer sa napagkasunduan ninyo. Ito po yung madiin o mariin nating lagi pinapaliwanag sa lahat po ng mga OFW na nandito po sa Saudi Arabia na magbabalak po, no, na mag-apply sa ibang bansa o sa ibang employer sa darating po ng March 14. Again, ito pong bagong batas na ito is still under developing, no? So marami pa rin po ang mga mangyayari, magbabago. Pero we are assuring to you mga kababayan that yung Saudi labor law ay hindi po magbabago. Okay? Yan po yung tatandaan ninyo. Wala pong magbabago sa Saudi labor law according po to sa Ministry of Human Resources and Social Development. Pag sinabi natin walang magbabago doon, kibat na rin dito, ang pagbabayad ng ikama ay hindi pa rin po sa atin. Ibig sabihin, sino magbabayad ng ikama ninyo, sino magpoproseso ng mga dokumento ninyo, kundi yung inyo pong bagong employer. That's right. Narinig niyo po ng tama na maayos. Ang inyo pong employer na bago, ang inyo pong maaasahan na magbabayad po ng inyo pong mga medical insurances, ikama, and etc. pag kayo ay lumipat na sa panibagong employer. Mariin ko rin pong ipapaunawa ulit at paulit-ulitin kong sasabihin sa inyo na hindi po kasama sa batas ng paggawa o pagbabago ng batas, labor reform, ang mga farmer or gardener, security guard, shepherd, at ang private drivers and household workers. Hindi po sila kasama. So, ang talong, kailangan nga ba i-verify ang kontrata? Well, yes, kailangan po i-verify ang kontrata, especially pag kayo lumipat na ng ibang employer dahil dito po, mga kababayan, dahil dito po, doon manggagaling ang inyo pong issuance of OEC. Pag wala kayong verified contract at lumipat kayo ng ibang employer sa Saudi Arabia, you will not get, for real, you will not get a OEC. So sana po, naibigan ninyo ang simpleng explanation natin, no, tungkol po sa inyo pong mga kontrata. And if you like this video, please consider, no, to subscribe, to like and share, para naman po lahat tayo ay makinabang, no? Hindi lamang po tayo. Share this video for everybody so everybody will be benefiting, no?
isang magandang gabi at umaga dyan sa Pilipinas. And we'll see you tomorrow for another episode. And we will be back soon sa ating pong live streaming. For now, we are still busy and we are having a lot of workload, paperworks. And I have to do my job. At rest assured mga kababayan, nandito po tayo para magbigay ng tulong sa lahat po ng mga OFW na nangangailangan po ng tulong at hindi po naiintindihan ang mga batas, ang mga dapat nyong gawin pauwi ng Pilipinas at pabalik po ng Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay. Siguro, napapaisip ka kung saan nila kinukuha ang kanilang tapang. Ang sumagot sa tawag ng nangangailangan. Ang hindi umatras, kahit malagay sila sa panganib. Ang balewalain ng kaba makapagdala lang ng saya. Ang tiisin ng hirap para sa pamilya. Ang magmalasakit na walang hinihintay na kapalit. Lumalabas na lang ng kusa. Hindi pilit. Saan nila nakukuha yun? Saan nga ba kundi sa isang taong minahal sila ng higit pa sa sarili? Dahil sa kanya, natuto silang maging matapang. Maging masaya sa gitna ng hirap. At magmalasakit ng kusa. Hindi pilit. Galing sa puso. Galing kay nanay. Dahil sa kabutihang nakuha nila kay nanay, lumaki silang mga bayani. At gaya nila, marami pa sa atin na patuloy na pinapalaki sa gabay at pagmamahal ng isang ina. Para sa lahat ng ito, maraming salamat po. Limitas ang mga karaming mga tao. Ang dating luming bukid ngayon sementeryo. Toto'y kumilos ka, balik na rin ang taksulok. Tulad ng duha na ilagay mo. Tuktok. Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban.